guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, gusto ko lang po ipaalam sa inyo na naandito po ang aking YouTube channel para suportahan po kayo at mahatiran kayo ng mensahe. Nang sa ganun po, maisaayos nyo ang inyong buhay, kabuhayan, relasyon nyo sa inyong pamilya, sa ibang tao, at sa inyong mismong karelasyon sa inyong person. Okay? At ang intention ko po sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at ma-heal nyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. Malamang yung iba po sa inyo, gumagawa kayo ng affirmation. Nagre-request kayo kay Lord, sa Panginoon, pero hindi nagmamaterialize ang inyong affirmation or ang inyong ginagawang manifestation. Kung ikaw, Kristiyano ka, or ikaw naniniwala sa Diyos, sa Kingdom of Heaven or sa Kingdom ni God. Una, gusto kong ipaalam sa inyo na si Jesus Christ, ang mission niya kasi sa mundong earth ay mag-preach tungkol sa good news ng kaharian. Yang langit, kaharian ng langit, na which is invisible po yan sa lahat ng tao. At hindi lahat ay nakakapag-access sa Kingdom of Heaven. Kahit sabihin mo na isa ka pang pastor, or pare, or dahil graduate ka sa isang university at isa kang batikan na manunuro ng Biblia, at kahit na isa ka pang YouTuber na ang iyong niche ay ang Biblia, as long as hindi ka born again, hindi ka citizenship ng kaharian ng langit, hindi ka makakapag-access dyan. Okay? So, explain ko lang yung tungkol sa citizenship. Ano ba yan? Ngayon, kapag naging citizenship ka ng kaharian ng langit ng Diyos, or the Kingdom of Heaven, Kingdom of God, yung iyong dasal ay mapapasa kamay mo. Okay? Once na naging citizenship ka. For example, isa kang overstay sa isang bansa. Let's say sa Japan or sa Canada. So, meaning, overstay ka, wala kang citizenship. Wala kang citizenship, wala kang rights. Wala kang rights para magreklamo. At kung ano man ang dapat ang gagawin sa ng gobyerno, wala ka ring laban, di ba? Kasi wala kang citizenship, wala kang rights, di ba? Hindi ka naman citizenship ng bansa 'yon. Di ba? Tama, mali. Pero kapag ikaw ang citizenship ng isang bansa, may authority ka, may karapatan ka. Kaya pwede mong ipaglaban at makuha yung karapatan mo. Ganon din sa kaharian ng langit, sa Kingdom of Heaven. At ang kaharian ng langit ay isang bansa rin po yan. Isang parang gobyerno. Ang kaso nga lang, invisible yan eh. Hindi nakakita ng normal na tao. At isa kang anak ng hari, anak ng Diyos. At ang Diyos ang iyong master, big brother, at ang tanging loyal sa iyo. Lahat ng pangako na binitawan ng Panginoon or sinabi mo si Jesus Christ, lahat yan tutuparin niya. Dahil hindi siya manloloko, hindi siya sinungaling. Yun nga lang, base sa kanyang divine timing. Kasi lahat ng kaganapan dito sa mundo natin, lahat yan may law. May law at meron divine timing. Kaya huwag kang mag-expect, pero maniwala ka at sumampalataya ka sa Kanya. Okay? Sinasabi nga sa Matthew 6:33, Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Yan ang sinasabi. So ngayon, bakit ko ba nasabi yan? Dahil marami sa tao ang gusto ng magkaroon ng pera, magkaroon ng material na bagay, magkaroon ng kung ano man ang gusto nyo, So malamang na nagdadasal kayo, gumagawa kayo ng affirmation, manifestation, pero hindi naman, wala kayong natatamo. So ngayon, ang reading natin ay tungkol sa inyong pananalapi. Money reading, which is ang money, kasama na rin dyan kasi ang career nyo. Siyempre, kung may career kayo, may papasok na pera. So ngayon, aalamin natin kung ano ang parating this coming month of October. Okay, Gemini, ikaw ngayon ang bigyan ko ng reading ha, Gemini ha. Alamin natin yung parating this month of October. So pera mo to, pananalapi. Pero sa pananalapi mo, syempre kasama na ang career dyan, Kung wala kang career, wala kang pera. Kung wala kang pera, wala ka rin career.
Ganun lang yun, ha? Gemini, ha? Alamin natin ang iyong baraha, Gemini. At kung anong lalabas, mag-a-add tayo ng question. Dahil yan ang minsan ang gusto nyo, di ba? And yung sa pagtatapos natin ng reading, mag-offer din ako sa inyo ng prayer at saka yung napili kong sa soul contract. Okay? So, aalamin natin yan, ha? Gemini, ha? Energy mo sa pananalapi. Aha. Nagmamadali na. Okay, Gemini. Jejang. Oh. Ethical awareness, soul connection. Tingin ko balance ka naman eh. Kasi yung balance. And then merong mga glitters na bumabagsak sa'yo. Para kang si Cinderella na Cinderella ba yon? Yung nag-transform. Mula sa gusgusin, tapos nag-transform siya. So, dito nakakita ko sa barahang ito, victory. Victory ang nakakita ko dito sa iyo, Gemini. Congratulations! Parang illumination, contemplation. Tagumpay nga, Kung sa mga nakaraang buwan nakaranas ka ng mga hadlang, feeling mo parang may hadlang. Kahit anong gawin ko, parang may hadlang. Parang may tawag dito, parang may malas, ganun. Tingin ko na walang ka ng control. Hindi ka nakapag-focus sa mga layunin mo, Or baka yung iba sa inyo, super focus. Super focus lang kayo sa inyong goals. Pero, walang magandang naging outcome. Kasi parang, bakit kaya? Nagtatanong ka dito. Parang hindi nagbubunga yung in-effort ko. Paano nangyari yun? Kaya Gemini, this month, kailangan mo ng self-discipline. Focus ka. At kung sinasabi mo na, focus naman ako eh. Dagdagan mo lang. Dagdagan mo pa ng konti. Konting focus na lang. Okay? Yung iba sa inyo, Gemini, may darating na hamon sa'yo. Pero, may darating na hamon sa'yo, pero tinan mo naman ang itsura nito. Magtatagumpay ka. Kasi parang, win-welcome mo yun eh. Come on! Sige, lumapit ka. Kakayanin kita. Kahit gaano ka pa kalaki. So, sasalpukin ka ng buwan na yan. Pero, tinan mo naman yung itsura ng babae, mukhang nakasmile. Handa kang harapin ang hamon na yan. Handa kang paglabanan. Mapaglalabanan mo rin yan kung paiiralin mo ang iyong self-control. At kailangan mo ng lakas para ma-achieve mo kung ano ang goals mo. Kaya nga meron ka ditong lion eh. Ayan lion. Tapos may baby pa dito. So at saka meron pa dito, di ba? See? Kailangan mo talaga ng self-control. Or pwera lang sa self mo ba, meron kang business, So meron kang tauhan. So kailangan mo kontrolin din sila. Depende kung anong sitwasyon ang meron ka, Gemini, Ikaw nang bahalang mag-adjust, Sa trabaho mo, hindi ka naman self-employed.
company employed ka. So, kung meron kang talagang strong ambition, yung gusto mong matamong posisyon, then kailangan mo mapanatili yung motivation mo, yung control mo, at syempre yung work mo din, kailangan na maganda yung performance mo. Para naman yung mga tawag din co-worker mo, boss mo, bumilib sa'yo. Pasensya na guys, nagbe-bake kasi ako ng nagluluto ako ng pizza para sa aking pananghalian. Mamaya kasi meron akong kliyente, kaya maingay yung oven, pasensya na, parang nag-heat pa siya. Sorry nagkwento na ako sa'yo. Kuha lang ako ng additional na baraha. So, kailangan gandahan mo ang performance mo, Gemini? Iba sa inyo, hindi lahat. Pero pag sa trabaho talaga, kailangan mo talaga pag-igihan para ma-promote ka, maano mo yung iyong, ang tawag din ang iyong posisyon. I'm sorry. Ang ingay kasi ng aking oven. Hindi tuloy ako Ayan, nag-stop na siya. Dito kasi ako sa malapit sa kusina. At saka kaya mo yan yung darating na hamon sa'yo, Gemini. Dahil meron kang lakas. Kung sa tingin mo, mahina ang loob ko, hindi, lalabas yan. At kailangan mong ilabas. Okay? Dahil ito talaga ang magbibigay sa'yo ng swerte. Kahit ano pa ang sitwasyon ng meron ka, Gemini. Kahit nasabihin mo, isa lang akong empleyado, isa lang akong naglalako. Let's say, At ang tinitingnan kasi ng tao sa'yo, yung una, syempre yung paninda mo. Kung nagtitinda ka, naglalako ka lang, So, kailangan fresh. Naglalako ka ng mga prutas, naglalako ka ng isda, di ba? Kailangan fresh, malinis yung mo. Naandun kasi ang performance mo Kailangan malinis din yung kariton mo, di ba? Kung ganon. Part na yan ng performance mo. Titingnan ka ng tao, yung pananamit mo rin. Kung sa opisina ka. Kaya kung wala kang direksyon, galaw-gaw ka, madumi ka sa katawan, mawawala ng gana yung tao, mawawala ng tiwala sa'yo. Ay, ayoko bumili dyan, madumi yan. Ay, ayoko dyan, masyadong gusgusin. Ay, ayoko dyan. Maraming masasabi sa'yo ang tao. Kaya kailangan mong maganda ang performance mo. Meron tayong ambition and devotion and inexperience. May talagang swerteng darating sa'yo dito, Maring yung ibang Gemini, kailangan mo talaga ng isang malinaw na pang-unawa kung ano talaga ang gusto mo. Kasi meron tayong ambition dito. Then, kung may ambition ka, so kailangan i-devote mo yung sarili mo doon, Kahit nasabihin mo, wala akong experience, ganyan. Hindi. Kailangan mo pa rin, lalo na kung wala kang experience, di ba? So, kailangan mo magkaroon ng experience ngayon. So, kailangan mo i-devote yung sarili mo. Di ba? Kailangan mo ng devotion dyan. I-dedicate ang sarili mo. Para mapasakamay mo kung ano man ang ambisyon mo. Dahil dito manggagaling ang iyong swerte. At saka isa pa, Gemini, kailangan mo talaga ng malinaw na kung ano ba talaga ang gusto mo. Yung patutunguhan mong landas. At maaari kang maging napaka-focus talaga sa pagpunta doon. Yung iba sa inyo, magiging talagang magde-devote ka doon. Kung ano mang goals yan, at dapat tingnan mo rin ng pangmatagalan. Lalo na kung sinasabing wala ka pang karanasan. So, syempre, kung gusto mo talagang gawin yan, ibubuhos mo yung effort mo. At saka mas nakakabagay sa iyo, Gemini, na magkaroon ka talaga ng isang, for example lang, Gemini, for example, gusto mo talaga maging karpentero. Ngayon, kailangan i-master mo yan. Masterin mo.
Or let's say gusto mo magtinda ng fishball, or mag-bake ng cake, o kung ano man ang gusto mo gawin, kailangan kung ano yung gagawin mo, masterin mo yun. Doon mo ibuhos ang enerhiya mo, ang oras mo. Pag-aralan mo ng maigi yung gagawin mong yan. Kung ano bang goals ang gusto mo, kung ano ang ambisyon ang meron ka. Dahil dito ko nakikita na dadaloy ang pera sa'yo. Hindi lahat ng Gemini, pero yung iba. Kaya huwag kang mag-isip ng yung bigla ang yaman. Maraming ganyan eh. Yung mayaman nga. Pero later on, bagsak agad. Kaya huwag kang mag-isip na gano'n. Kailangan isipin mo, pangmatagalan. Dahil ito talaga ang magbibigay sa iyo ng magandang buhay. Sabay sa pagtanda mo. At lalabas yung lakas mo na hindi mo inakala. Meron pala akong ganitong lakas ng loob. Kaya malamang Gemini, this month, malamang na makakaramdam ka ng labis na motivation sa trabaho mo kung company employed ka. Magugulat ka, inspired ka. Self-discipline at self-control. At yan ang pinakakailangan mo talaga para magtagumpay ka. Para ma-promote ka, malipat ka ng posisyon. Lalo na kung ayaw mo ng posisyon mo ngayon. Gusto mong ma-reshuffle. Pwede rin yan. Ma-apply mo rin yan. Kung ganyan ang settings ng goals mo, then matatamo mo yun. Pero yun ang kailangan mo. Motivated ka dapat, discipline, self-control. Gemini? Kung gusto mong magpalit ng tungkulin, or kung ano man yan, makakakuha ka ng mas mataas na posisyon, or bawa, let's say, sa palengke, yung tindahan mo ay nasa sulok-sulukan. Siyempre, hindi nadadaan yung tao. Ayaw na ng tao doon pumasok, di ba? Pwede kang rin na gusto mong pumili ng pwesto, or siyempre, wala kang pera, di ba? Kaya nga, sinasabi sa ng baraha dito, pang matagalan dapat ang mo. Kaya, let's say, ngayon pala mag-ipon-ipon ka na. Tapos magugulat ka na dahil malakas nga ang loob mo eh. So magkakaroon ka ng lakas ng loob na sabihin ko sino ba yung humahawak dyan sa palengke na yan, yung pwesto na yan. Pero sabihin, kasi dito ibang presyo. O ngayon, magkakaroon ka na ng pera dito. At mababayaran mo na yan. And then sakto, dahil nga nakakita ako sa iyo dito is milagro, transformation na nakakita ako dito. So may milagrong magaganap. Magugulat ka na bakit mapapapunta sa iyo yung pwestong yun. May swerteng darating sa iyo, Gemini, kung magkakaroon ka lang ng self-control at self-discipline. Yan ang sinasabi sa iyo ng baraha. Okay, Gemini, maaaring hindi lahat sa inyo makaresonate. It's okay. Kung nakaresonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung may sarili kang validation sa baraha, then ikaw mag-validate. Ganun lang yan. So, yan ang nakakita ko sa iyo. Makukuha mo ang mas mataas na posisyon sa iyong kasalukuyang kinilalagyan, trabaho, or ano man yan. At sinasabi sa iyo ng baraha, ang kailangan mo nga lang gawin, yung dapat mo talagang gawin, yun ang gawin mo. At ikaw lang ang nakakaalam kung ano man yan. Siyempre, sarili mong ambisyon yan. Sarili mong buhay yan. Kaya ikaw lang nakakaalam. At sarili mo ring, ikaw makakaramdam yan kung kailan lalabas yung lakas ng loob mo. At anytime, pwede mo namang ilabas yan kung gugustuhin mong ilabas At yung hamon na darating sa'yo, kaya mo ring harapin yan. Darating at darating yan. May darating na hamon sa'yo, hindi lang ngayon. At yan ang malalampasan mo yan, yung hamon na yan. Pagdating sa iyong kapaligiran sa trabaho mo, manatiling malinaw ka rin. Malinaw ka sa mga distractions. Maaring kabilang dito ang politika or opisina or mga karibal. Kaya siguraduhin mong manatiling nakatutok ka talaga kung saan, kung ano yung kailangan mong gawin. Dahil meron din mga taong mga manloloko. Kaya, maging ka lang, maging aware ka dapat dyan. Okay, Gemini? Heighten your vitality.
Culmination of vision and the big picture. The big picture. Malamang ito ang parating na energy mo sa pera mo, ano? Sa iyong pananalapi. Kung nagkaroon ka ng anumang mga hadlang, ano, sa financial obstacles, ano? Financial obstacles. Kasi inihipa niya rito, tapos dito nagbunga. Malamang na naging sanhi ito ng iyong material na ano, katatagan, ano. Meron ka sigurong naranasan. Magkaroon ka ng ano, mga hadlang nga, di ba? Which is meron pang darating sa'yo. Kung meron pang hamon, meron namang hadlang. And then yung iba sa inyo siguro dati na merong hadlang na dumating, ano. Ngayon, eto, kumbaga nayanig ka dito eh, ano. Pero etong buwan na to, kung ano yung pinag-anuhan mo, pinagdaanan mo na nakaraang ilang linggo, buwan siguro, may isaayos mo to. Lalabas ang ano, material na katatagan mo ngayon dito. Kumbaga, ngayon na ang oras para harapin mo ang mga ito, ano. Katulad din sabi ko kanina, ano, para hindi ka mahirapan, ano, ang kailangan mo talaga self-discipline, self-control, ano. Hindi yung porket may problema ka, mag-freak out ka, kasi ganito, ganyan, ano. Kasi, eto yan eh, tingnan mo. Actually, ang damang paru-paro, di ba? Kung dito dati, hindi mo na panghawakan dahil parang sobrang liwanag, tapos dadalhin ng paru-paro yan. Dahil hindi mo nagkaroon ng hadlang, pero hahakutin ng paru-paro at ngayon dito, ihahatid sa'yo. Kaya tutubo yung bulaklak. Kaya dito sinasabi ng baraha, merong swerteng darating talaga sa'yo, Gemini. Yun nga lang, kailangan mo talaga ng self-discipline at self-control. Malamang na yan ang hamon sa'yo, ano, na dapat mong gawin, ano, mensahe yan mula sa higher dimension, ano. So, kung halimbawa sabihin mo, Gemini, meron na akong trabaho, okay naman ako sa trabaho ko. Yes, oo, okay ka nga sa trabaho mo. Pero, meron ka pang mailalabas. Ano? Kung sabihin mo meron ka ng trabaho, pwede ka naman mag-sideline, di ba? Di mo na kailangan mag-overtime pa. Umuwi ka ng yung pinaka-uwian, bawa 9 to 7, 9 to 5, 8 to 6, depende kung anong klase, ano. Pwede ka umuwi ng kung anong oras ng uwian nyo, and then after no, pwede ka naman mag-sideline. Pero ang sinasabi dito ng baraha, meron pa talagang darating sa iyo. As long as na meron kang ambisyon, mataas ang motivation mo, bibigyan mo ng self-discipline ng sarili mo, then may pera pang darating sa iyo. Meron pang swerte. Kahit anong Gemini. Bawag, meron kang gustong kuhanin na bagong certificate, vocational course. Bigyan mo lang ng self-control ang sarili mo, bigyan mo lang ng self-discipline. Disiplina sa lahat, sa oras, di ba? Paggamit ng pera, disiplina kung ano ba dapat mong bilhin na kasangkapan na tools na pwede mong gamitin, kung anong gusto mong gawing business or para sa iyong vocational course. Lahat, kahit ano, Gemini. Sinasabi ko lang, nagbibigay lang ako ng example, baka wala kang maisip na idea. Nasa sa iyan, kung sa tingin mo makaka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, walang problema yan. Okay? So, yan ang sinasabi sa iyo ng baraha. Then, kung meron mang hamon sa iyo, maano mo yan, dahil sa past mo, meron ka ng struggle. Meron kang mga obstacles na, financial obstacles na tingin ko naman, yung iba sa inyo, darating pa rin this coming of October, which is tingin ko naman, ma-overcome niyo yan. Kasi magkakaroon na kayo ng katatagan dito. Ano? Magkakaroon kayo ng lakas ng loob na harapin. Nasa sa inyo na nga lang yan kung ilalabas nyo talaga. Okay? So, tingin ko, Gemini, bagay sa'yo ang prayer for financial breakthrough. Ang financial breakthrough ay hindi naman ibig sabihin na greedy ka, sakim ka, parang pera, yung ganun. Or nagnanais ka ng higit pa sa biyaya ng Panginoon, ng Diyos, Yan naman ay tungkol sa pag-align mo, Gemini, paghanay mo. Ang paghahanay ng ating mga hangarin, dahil ikaw meron kang ambisyon, hangarin sa kanyang sa perpektong kalooban para sa ating buhay yan, dapat nating sirain talaga yung paniniwala na ang kasaganaan ay nangangahulugan na walang katapusang paghahangad ng kayamanan.
na maaring maging sanhi ng pagkalimot natin sa Panginoon. Hindi naman tayo sakim. Hindi naman tayo lahat na porket na kayod ng kayod, pera ng pera. Hindi naman. Mas gusto lang natin magkaroon ng kasaganaan. Pero yun nga lang, Gemini, ang kailangan dito, balansehin mo. Yan ang sinasabi sa'yo. Kailangan mong balansehin. Syempre, kailangan mo rin mag-transform. Kailangan mong mag-transform dahil ito ang mga butterfly. So, yung hindi mo na panghawakan, mapanghahawakan mo at mag-grow na siya ngayon. Yan ang sinasabi sa'yo ng baraha. Actually, ito na lang ang barahang maibibigay ko sa iyo at ang gusto ko prayer. At saka yung sa soul contract, meron pa ako napili. Teka lang, Gemini, kunin ko lang yung bell ko. Balikan kita. Okay, Gemini, ito ang aking bell. Ibibell ko doon, So, yung sabi ko, kailangan i-align mo talaga yung paghahanay ng hangarin mo, yung iyong perpektong kalooban para sa iyong buhay or sa ating buhay, masasabi ko, na dapat nating sirain ang paniniwala na ang kasaganaan ay nangangahulugan, walang katapusang paghahangad ng kayamanan na maaring maging sanhi ng pagkalipot natin sa Panginoon. Ang kailangan lang talaga, Gemini, is balance. Okay? Sinasabi yan sa Biblia, sa Psalm 62 verses 10 ata, na do not trust in extortion or put vain hope in stolen goods. Though your riches increase, do not set your do not set your heart on them. Basta, huwag mo lang ituon ang buong puso mo sa material, pera. Yung ganon. Huwag ganon. Basahin mo na rin sa Biblia. Basta, hindi ako masyado sure, pero Psalm 62:10 ata yun. And ngayon, ang gusto kong prayer na gawin mo, mag-sign up cross ka after na maibel ko to, at yung prayer na gagawin ko base sa iyong baraha. Sandali lang, ha? In the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoon, hinihiling ko na buksan mo ang mga bagong daloy ng provision para sa Kanya, para sa iyo. Sabihin mo na lang sa akin. Ulitin ko lang. Panginoon, hinihiling ko na buksan mo ang mga bagong daloy ng provision para sa akin. Okay, sa iyo to, ha, Gemini? I-unlock nyo ang mga banal na pagkakataon at pabor na hahantong sa pagtaas at pag-apaw ng aking pananalapi. In Jesus' name, Amen. Gemini, ito yung napili ko, March 25, 1974. And sandali lang, silipin ko lang muna yung aking dito, ha, tablet. So, si June 13, 1960, si Mercedita Sumalpong. At June 13, 1960. Ang person ko po ay March 25, 1974. Thank you po, Madam. God bless po. Yan, eto siya. So, Ma'am Mercedita, kayo po ay napili ko. At ang masasabi ko, June 13, 1960. Ito naman si March 25, 1974 ang person nyo. Sandali lang, Ma'am, ha? Magpupunas lang muna ako ng aroma oil. Person mo ito, di ba? 1960, ilang taong ka na? 1960, ilang taong ka na? Nasa 60 years old ka na. Tapos 1974, bata siya ng ilang years sa'yo, Anyway, Ma'am Mercedita, wala po kayong soul contract dito sa person na to, at ganoon din po siya. Wala po siyang soul contract sa inyo. Pero, pinagtagpo po kayo ng tadhana. At ang masasabi ko, kahit wala kayong soul contract sa isa't isa, respetuhin nyo po, respetuhin nyo po ang isa't isa, dahil baka sa next reincarnation nyo, kayo ay magkaroon ng soul contract. Kaya kung ano yung magiging kalalabasan nyo dito,
magiging experience nyo sa present lifetime nyo, makakabuti na respetuhin nyo ang isa't isa, mahalin nyo ang isa't isa, or kung meron mang kasalanan ng isa't isa, patawarin nyo. Para hindi less karma, less trauma. At para sa pagre-reincarnate nyo, maganda ang magiging samahan nyo. Kung gagawan kayo ng Panginoon ng soul contract. Kaya makakabuti na kahit na hindi maging kayo in the end. Basta respect, love, forgiveness, dahil lahat ng yan, sinabi ko na rin po sa ibang zodiac sign, lahat na na-experience natin ngayon sa mundong ito, lahat yan nai-input sa memory ng ating soul. At ang soul natin, etong katawan natin, nabubulok, sinusunog natin, nagiging abo, binabaon sa lupa, wala nang silbi yan. Pero lalabas ang kaluluwa natin. At ang kaluluwa natin ang may dala ng lahat ng memory ng karanasan natin, magmula pa sa past life. So, ngayon, yung present life mo, magkakaroon ka ng experience. So, madadagdagan na naman yan soul mo, panibagong experience. Tapos, pag nag-reincarnate ka, doon gagawa ng kontrata ang universe, ang Panginoon. So, hindi natin alam kung anong mangyayari sa next lifetime nyo. Diba? Pero sa ngayon, nakikita ko dito sa person mong ito, wala po kayong soul contract. And kahit na wala kayong soul contract, be thankful kasi nagtagpo pa rin kayo. Malamang na meron ding meaning yan para sa universe na tayong mga tao hindi lang natin alam kung bakit wala naman, kasi hindi naman lahat ng tao dito merong soul contract yung iba talagang wala, kakaramihan talaga wala. Kaya yung merong mga soul contract, maswerte, lalo na kapag nalalaman nyo na ngayon meron pala kayong helper, soul helper pala siya sa inyo, siya pala yung friends nyo, di ba? Siya pala yung magiging supporter nyo, soul group nyo, helper soul, marami po yan. Kaya kahit may soul contract, kahit wala, still respect, love, and forgive kung meron magawang kasalanan sa inyo. Okay? So, Gemini, hanggang dito na lang po ang ating reading at nagpapasalamat po ako sa inyong oras na inilaan sa like, share, comment, at kung may gusto nyo po na malaman ang inyong soul contract, kung sino man ang inyong karelasyon or kaibigan, crush, co-worker, para malaman natin parang inis na inis ako dun sa co-worker ko yan, hindi ko talaga malalaman din po natin yan. Basta mag-send lang po kayo, mag-comment lang po kayo. Okay? So Gemini, namaste po. Bye-bye.